Magandang araw sa inyong lahat. Kami nga pala ang inyong magiging guro sa araling ito. Ako nga pala, si Binibining Francis Charmaine A. Bayawa. Pala, si Ginoong Ayan Christian Lanyuhan. Ako naman si Binibining Michelle Albores. Ako naman si Binibining Kathleen Yesores. At ako naman si Binibining Rebecca Recopilacion. At ako naman si Binibining Christine C. Imbudo. Bago nating sisimulan ang ating talakayan, tayo muna ay manalangin. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na mas higit namin kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Gusto ko lang ipaalala sa inyo ang aking patakaran sa loob ng klase. Una, makinig sa kung sino man ang nagsasalita sa harap. Pangalawa, iwasan ang pakikipag-usap sa katabi. Pangatlo, kung may katanungan man ay itaas ang inyong kamay. Maliwanag? Narito ang ating mga layunin sa araling ito. Una, natatalakay ang simbolo at bawat elemento ng pambansang bandila ng Pilipinas. Pangalawa, maipapakita ang paggalang sa pambansang watawat ng Pilipinas. Pangatlo, napapahalagahan at mabigyang respeto ang pambansang bandila ng Pilipinas. Pang-apat, pag-uunawa sa kalagahan ng paggalang sa pambansang watawat bilang isang simbolo ng ating bansa at pagkakakinlanlan bilang isang Pilipino. At ngayon, simulan na natin ang paunang aktibidad. Magkakaroon tayo ng palaro na kung tawagin ay Singing Bee. Magpapatugtog ako ng musika ng Lupang Hinirang at kung hihinto na ang musika ay aalamin nyo ang susunod na liriko para mabuo ang awit. Naiintindihan nyo ba? Kaya't simulan na natin. Saan kadalasan kinakanta ang Lupang Hinirang? Kailan dapat kinakanta ang Lupang Hinirang? Ano ang nakikita natin tuwing flag ceremony o flag retreat? May ipapakita kong larawan sa inyo. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Anong-ano ang mga kulay na nakikita sa ating pambansang watawat? Bakit pa may iba't ibang kulay ang ating pambansang watawat? Ano ang ibig sabihin o simbolo ng mga elemento ng ating watawat?
May ideya na ba kayo kung ano ang tatalakayin natin ngayon? Tama! Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa pambansang bandila. Ano nga ba ang pambansang bandila? Ang pambansang bandila ng Pilipinas ay isang mahalagang simbolo ng pagkakakilanlan at dangal ng bansa. Ito ay hindi lamang simpleng bandila. Ito ay naglalaman ng mga simbolo at kahulugan na may malalim na kasaysayan at kahalagahan para sa bawat Pilipino. Kilalanin muna natin ang mga kulay sa ating pambansang bandila. Una, kulay pula. Ang kulay pula sa bandila ay nagpapahayag ng katapangan at dugo ng mga bayani na nagbuwis ng buhay para sa kalayaan ng bansa. Ito ay isang paalala para sa atin na dapat nating ipaglaban ang ating karapatan at kalayaan. Pangalawa, kulay asul. Ang kulay asul sa bandila ay kumakatawan sa katotohanan, kapayapaan at katarungan. Ito ay nagpapayag ng hangarin ng bawat Pilipino na magkaroon ng isang lipunan na mapayapa at makatarungan para sa lahat. Pangatlo, ang kulay puti. Ang kulay puti sa bandila ay kumakatawan sa pag-asa at kalinisan. Ito ay isang paalala sa atin na kailangan nating panatilihing malinis ang ating kalooban at paligid at magtiwala sa kinabukasan ng bansa. Makikita natin sa ating watawat may 3 bituin. Ang 3 bituin, ito ay ang pangunahing 3 rehiyon sa Pilipinas. Ito ay ang Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ay nagpapahayag ng pagkakaisa at pagkakaiba ng mga kultura at tradisyon sa buong bansa. Ang araw sa gitna ng bandila ay nagpapahayag ng kalayaan. Ito ay ang sumisimbolo ng pag-asa at liwanag na patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa bawat Pilipino na ipaglaban ang kanilang karapatan at kalayaan. Ang 8 sinag ng araw ay sumasagisag sa 8 probinsyang unang nag-alsa ng Kastila. Iyon ay Manila, Cavite, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Laguna at Batangas. Sa huli, ang pambansang bandila ng Pilipinas ay hindi lamang isang simbolo ng bansa. Ito ay naglalaman ng halaga, prinsipyo at kasaysayan sa bawat Pilipino. Ito ay nagpapakita ng pagkakaisa bilang isang bansa at ng ating determinasyon para ipaglaban ang ating kalayaan at ang dignidad nating mga Pilipino. Narito ang mga wastong paggalang sa watawan. Una, tumayo ng tuwid at maging formal sa pagkanta ng lupang hinirang. Pangalawa, maging formal at magpakita ng dedikasyon sa pagkanta ng lupang hinirang. Pangatlo, kapag tinugtog na ang lupang hinirang, huminto at ilagay ang kanang kamay sa dibdib at sumabay sa pagkanta. Pang-apat, tanggalin ang sombrero tuwing flag ceremony at flag retreat. Panglima, kapag nagbabiyahe, huminto muna at bumaba sa sasakyan at magbigay pugay sa ating pambansang watawan. Narito ang mga bawal gawin sa watawan. Una, hindi dapat matapakan ang watawan. Pangalawa, ipinagbabawal ang pagdungis o pagpunit sa watawan. Pangatlo, paggamit ito bilang kortena, mantel at pagtakip sa ibang gamit o sasakyan. Pang-apat, gawing disenyo o label sa anumang kumpanya. Panglima, bawal din itong isabit pabaliktad. Pang-anim, ipang-display sa ilalim ng anumang litrato o sa mga gimikan at pagsuot o paggamit ito bilang disenyo sa costume o uniforme. Sa aking palagay ay lubos niyo nang nauunawaan ang ating aralin. Ngayon, kayo ay aking hahatiin sa 2 pangkat. Kayo ay magsasalula. Sa tigi-isang pangkat ay bibigyan ko ng senaryo kung paano maipapakita ang paggalang sa ating pambansang bandila ng Pilipinas. Para sa unang pangkat, ang magkakaibigan ay naglalakad patungong paaralan. Sila ay nagmamadali dahil oras na ng flag ceremony. Ngunit nung pagdating nila sa gate, ay saktong itinaas ang watawan at inawit ang pambansang awit. Ilahad kung ano ang inyong dapat gawin. At para naman sa ikalawang pangkat, nasa loob kayo ng silid-aralan at narinig niyo ang tunog ng bell. Nagmamadali kayong bumaba patungo sa ground, dala-dala ang inyong mga gamit.
ngunit may ilan sa inyo ay nakasombrero. Ano ang inyong dapat gawin kapag nariyan na kayo sa inyong linya? Bibigyan ko kayo ng 15 minuto para sa paghanda at pagkatapos ay ipresenta ito. Ang inyong marka ay nakabatay sa pamantayan na ito. Ngayon, dadakuran man tayo sa pagtataya. Maghanda ng kalahating papel at ballpen. Ilagay ang check kung ito ay nagpapahiwatig ng tama at X naman kung mali. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutan ito. Bago matapos ang ating klase, bibigyan ko muna kayo ng takdang aralin. At para naman sa inyong takdang aralin, iguhit ang ating banbansang bandila sa mahabang bond paper at kulayan ito. Pagkatapos, sagutan ang katanungang ito. Bilang isang mag-aaral, paano mo mapapahalagahan ang ating bandila na sumisimbolo sa ating bilang isang Pilipino? Ang inyong marka ay nakabatay sa pamantayang ito. Alam kong may natutunan kayo sa ating talakayan. Mayroon akong ilang katanungan. Una, ano-ano ang kulay na makikita sa ating bandila? Pangalawa, ano ang sumisimbolo sa 3 bituin sa watawat? Pangatlo, ibigay ang 8 lalawigan na sumisimbolo sa bawat sinag ng araw sa watawat. Pang-apat, ano ang kahulugan ng kulay pula, asul, puti sa watawat?